22 taon akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan para sa pamilyang itinuring akong katulong kaysa asawa. Sa mismong kaarawan ko, pinatay nila ang natitirang alab sa puso ko sa pamamagitan ng kanilang kawalang hiyaan. Iniwan ko ang lahat, ang pagod, ang hirap, at ang pagiging anino sa sarili kong tahanan. Ngayong wala na ang asawang itinuring nilang basura, kaya ba nilang mabuhay sa gitna ng sarili nilang dumi? Sino ang tunay na talunan sa larong ito ng pag-ibig at sakripisyo? Bakit ka pa nag-abala, Alona? Alam mo namang mas gusto ni Rogelio ang pagkain sa mga mamahaling restaurant kaysa sa malabsa at paulit-ulit mong luto. Nag-aaksaya ka lang ng gas at oras. Ang boses ni Doña Matilda ay parang patalim na humiwa sa katahimikan ng kusina. Nakatayo si Alona sa harap ng mainit na kalan, hawak ang malaking sandok habang hinahalo ang pancit-luglug na espesyal niyang inihanda. Kaninang 4:00 pa siya gising. Masakit ang kanyang mga binti at ang kanyang mga daliri ay namumula pa dahil sa pagbabalat ng napakaraming hipon, ngunit tiniis niya ang lahat. Akala niya, sa araw na ito, sa kanyang 52 kaarawan, ay mag-iiba ang ihip ng hangin. Lumingon siya ng bahagya, sapat lamang para makita ang kanyang biyenan na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas sa sala. Ni hindi man lang nito napansin ang pawis na namumuo sa noo ni Alona o ang katotohanang suot pa rin niya ang kupas na apron na may mantsa ng tuyo. Ang hapagkainan ay punong-puno ng mga paboritong pagkain ng kanyang pamilya. Mga pagkaing binili niya gamit ang barya-baryang naipon niya mula sa sariling budget sa palengke. Ma, lulubusin ko na po ang pagluluto. Birthday ko naman po ngayon. Baka sakaling umuwi ng maaga ang mga bata at si Rogelio, mahinahon niyang sagot, bagaman may panginginig sa kanyang tinig. Isang mapait na tawa ang itinugon ni Doña Matilda. Birthday? Alona, sa edad mong yan, hindi na importante ang mga ganyang selebrasyon. Ang mahalaga ay mapagsilbihan mo ang asawa at mga anak mo. Huwag kang masyadong madrama. Maya-maya pa ay narinig ni Alona ang yabag ng kanyang mga anak. Pumasok si Justine, ang panganay, na abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ma, nasaan yung bagong labang jersey ko? May game kami mamaya, hindi ako kakain dito. Huwag mo na akong itira ng ulam. Sumunod si Rina, ang kanyang dalaga, na tila nagmamadali rin. Ma, kailangan ko ng extra allowance. May party ang kaibigan ko. At nga pala, huwag mo nang iset yang table. Ang gulo-gulo tingnan. Ang daming plato. Bawat salita ng kanyang mga anak ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Walang happy birthday, ma. Walang yakap. Walang pasasalamat sa pagkaing halos mapaso siya sa paghahanda. Pinanood ni Alona ang kanyang mga anak habang nilalagpasan siya. Tila ba isa lamang siyang bahagi ng dingding o anino sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, ang tanging tunog na maririnig sa loob ng bahay ay ang mahinang ugong ng refrigerator at ang tibok ng kanyang pusong unti-unting nawawasak. Nakaupo si Alona sa dulo ng mahabang mesa, kaharap ang mga pagkaing unti-unti nang lumalamig. Ang pansit na dapat ay simbolo ng mahabang buhay ay tila naging simbolo ng kanyang mahabang pagtitiis. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rogelio. Inasahan niyang sasabihin nito na pauwi na siya o kahit man lang isang pagbati. Ngunit ang nabasa niya ay isang malamig na utos. Alona, huwag mo na akong hintayin. May dinner kami ni Cynthia at ng iba pang kliyente. Importante to para sa promotion ko. Magtabi ka na lang ng pagkain para bukas. Dahan-dahang binitawan ni Alona ang kanyang telepono. Hindi niya namalayan na ang isang butil ng luha ay pumatak na sa kanyang plato. Humalo sa sarsa ng pagkaing wala na ring lasa. Sa loob ng 22 taon, ibinigay niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga pangarap, at ang bawat hininga niya para sa kanila. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng karangyaan ng kanilang bahay,
Naramdaman niya ang pinakamatinding gutom, ang gutom sa pagpapahalaga, ang uhaw sa pagmamahal. Nanigas ang kanyang mga kamay. Parang may kung anong kumirot sa kanyang lalamunan na hindi niya mailabas. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Tiningnan niya ang kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Ang gintong sumisimbolo sa kanyang sumpa. Ngunit ngayon ay tila isang tanikalang bakal na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang pinakamasakit na galit ay ang galit na wala ng boses. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan ako mananatiling estranghero sa sarili kong hapagkainan, nagpapakain sa mga taong hindi man lang kilala ang tunay kong pangalan? Lumingon siya sa huling pagkakataon sa kusinang naging mundo niya sa loob ng mahabang panahon. Pinatay niya ang ilaw at sa gitna ng kadiliman, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na hindi na mababawi ng kahit anong pagsisisi. Tapos na ako. Ang dalawang salitang iyon ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi umukit sa bawat hibla ng kanyang puso, habang pinagmamasdan ni Alona ang natutulog na si Rogelio. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Ang silid ay puno ng amoy ng alak at banyagang pabango na dala ng asawa mula sa kanyang mahalagang dinner. Sa loob ng 22 taon, ang amoy na ito ang naging hudyat ni Alona upang maghanda ng maligamgam na tubig, magayos ng unan at magtiis sa bawat singhal. Ngunit sa pagkakataong ito, nanatili siyang nakatayo, malamig at tila isang estatwa. Dahan-dahan siyang lumapit sa aparador. Hindi siya kumuha ng marami. Isang maliit na bag lamang ang kanyang inihanda. Sapat na para sa ilang pirasong damit na siya mismo ang bumili, bago pa man siya naging asawa ni Rogelio. Bawat tupi ng tela ay tila isang pagbakla sa mga taon ng kanyang pananahimik. Bago lumabas ng silid, dumaan muna siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang hangin sa tapat ng mukha ni Justine at Rina. Gusto niyang umiyak, gusto niyang magmakaawa sa tadhana, na sana ay kahit minsan lang ay tinawag siya ng mga ito, hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil mahal nila siya. Ngunit ang sakit ay mas matimbang kaysa sa luha. Ang kanyang pagmamahal ay tuyo na, parang lupang hindi nadilig sa loob ng 2 dekada. Bumaba si Alona sa kusina. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang hawakan ng coffee maker. Inihanda niya ang beans, ang tubig at ang tasa ni Rogelio. Isang huling serbisyo mula sa aninong malapit ng maglaho. Inilapag niya ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng lababo, sa tabi ng basong ginamit ni Rogelio kagabi na hindi man lang nito nagawang ilagay sa dishwasher. Ang sing-sing ay kumislap sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina, tila isang bituin na nahulog mula sa langit at nawalan ng ningning. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa likod bahay ay hindi malakas, ngunit para kay Alona, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang balat habang naglalakad siya palabas ng gate. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, baka makita niya ang mga bakas ng kanyang sariling dugo sa bawat kanto ng bahay na yon. Ang dugong ibinuwis niya para sa isang pamilyang hindi marunong magpahalaga. Pagdating ng 7:00 ng umaga, ang bahay ng mga Villarreal ay nagsimulang gumising sa isang katotohanang hindi nila inaasahan. Alona, nasaan na ang gamot ko? Kanina pa ako sumisigaw dito. Bingi ka na ba? Ang boses ni Doña Matilda ay pumailan lang mula sa itaas. Puno ng pagkainip at galit. Sa kabilang silid, nagising si Rogelio na may mabigat na ulo. Kinapa niya ang kabilang panig ng kama, inasahan ang mainit na katawan ng asawa na laging nakahanda upang masahihin ang kanyang sentido. Ngunit ang naramdaman niya ay ang malalamig at unat na sapin ng kama. Alona, yung kape ko? Sigaw ni Rogelio habang papunta sa banyo.
Wala siyang narinig na sagot. Walang yabag ng mga paa na nagmamadaling sumunod sa kanyang utos. Bumaba ang lahat sa kusina na tila mga batang nawawala sa kagubatan. Si Justine ay nakasuot pa ng boxer shorts, galit dahil hindi niya mahanap ang kanyang medyas. Si Rina ay nakasimangot dahil wala pang nakahandang almusal. Nasaan ba ang nanay niyo? Napakabaya talaga ng babaeng yan. Alam na niyang marami tayong gagawin ngayong araw. Reklamo ni Doña Matilda habang pilit na binubuksan ang cabinet ng mga gamot. Lumapit si Rogelio sa lababo upang uminom ng tubig. Doon, napatigil siya. Ang kanyang paningin ay napako sa isang bagay na kumikinang sa tabi ng maruming baso. Dahan-dahan niyang kinuha ang gintong singsing. Malamig ito sa kanyang palad. Sa ilalim nito ay may isang maliit na piraso ng papel. Hindi na ako mabubuhay bilang anino sa sarili kong tahanan. Basa ni Rogelio sa sulat. Ang kanyang tinig ay humina. Tila nawalan ng hangin sa kanyang baga. Ano yan, Rogelio? Nasaan ang almusal? Tanong ni Matilda na pumasok na rin sa kusina. Tumingin si Rogelio sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang mga anak na nakatayo rin doon. Ang kusina na dati ay laging mabango at maayos, ay tila naging isang malawak at bakanteng espasyo. Walang amoy ng sinangag, walang tunog ng kumukulong tubig. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na nawalan na ng puso. Wala na siya, ma. Bulong ni Rogelio. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinihigpitan ang kapit sa singsing. Umalis na si Alona. Tila tumigil ang mundo sa loob ng silid. Ang galit ni Matilda ay napalitan ng gulat. Habang ang mga anak ay napatingin sa isa't isa, hindi alam kung paano gagawin ang pinakasimpleng bagay nang wala ang babaeng lagi nilang binabaliwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 22 taon, naramdaman ng mga Villarreal ang bigat ng hangin sa isang bahay na wala nang mag-aalaga. Ang mga tumpok ng maruming damit sa gilid ng pasilyo ay tila naging isang malaking bundok na humaharang sa bawat hakbang ni Rogelio. Sa loob ng 3 araw, ang bahay na dati ay amoy bulaklak at bagong linis ay unti-unting naging isang madilim at mabahong lungga. Wala si Alona upang pulutin ang mga medyas na nakakalat. Wala si Alona upang punasan ang mantsa ng kape sa mesa. At higit sa lahat, wala si Alona upang ayusin ang gulo na sila mismo ang gumawa. Daddy, I don't have any clean underwear. At yung favorite dress ko, bakit hindi pa nalalabhan? Reklamo ni Rina habang padabog na pumasok sa kusina. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay puno ng inis. Rogelio, ang gamot ko. Kanina pa kumukulo ang tiyan ko dahil hindi tama ang pagkakaluto ni Justine sa lugaw. Masyadong matigas ang kanin. Sigaw naman ni Doña Matilda mula sa sala, habang pilit na iwinawagayway ang isang walang lamang baso. Huminga ng malalim si Rogelio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasya siyang pumunta sa palengke. Akala niya ay madali lang ito. Bibili lang ng karne at gulay at tapos na. Ngunit pagdating niya sa gitna ng ingay at baho ng palengke, tila siya ay isang batang naliligaw sa gitna ng kagubatan. Magkano ang 1 kilong baka? Tanong niya sa isang tindera. 500, sir. Yung asawa niyo po, si Ma'am Alona, nasaan? Siya lang ang marunong pumili ng pinakamagandang parte dito. Matagal na siyang hindi dumadaan, sagot ng tindera habang nagtataka. Hindi nakasagot si Rogelio. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Sa bawat stall na madaanan niya, tinatanong siya tungkol kay Alona. Doon niya napagtanto na ang asawang itinuring niyang pambahay lang ay may sariling mundo kung saan siya ay iginagalang at kilala ng lahat. Si Alona ang tanging nakakaalam kung paano tawaran ng presyo, kung paano piliin ang pinakasariwang isda, at kung paano pagkasyahin ang barya para sa buong pamilya. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Cynthia na nakaupo sa sala, suot ang kanyang mamahaling designer dress at may hawak na panyo sa kanyang ilong.
Oh my God, Rogelio. Ano ang nangyari sa bahay niyo? It smells like, I don't know, a laundry shop that exploded. Maarteng sabi ni Cynthia habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. And your mother, she's so demanding. Sabi ko sa kanya, I'm here to visit you, not to be her nurse. Cynthia, wala si Alona. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paglilinis dito. Sagot ni Rogelio habang ibinababa ang mga supot na puro maling sangkap ang laman. Then hire a maid, Rogelio. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Alona is just, well, she's just a housewife. Madaling palitan ang trabahong yan. Tawa ni Cynthia. Isang tawang puno ng pangungutya sa babaeng nag-alay ng buhay para sa bahay na yon. Ngunit habang tinitingnan ni Rogelio ang kanyang mga kamay na puno ng paltos dahil sa pagtatangkang maghugas ng plato kagabi, naramdaman niya ang isang matinding hapdi, hindi sa balat, kundi sa kanyang konsensya. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng pangalan ni Alona. Ang bawat maruming baso ay nagpapaalala sa kanya na ang ginhawang tinatamasa niya sa loob ng 2 dekada ay itinayo sa ibabaw ng pagod at katahimikan ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono ni Rogelio. Isang tawag mula sa bangko kung saan nakalagay ang kanilang joint account. Ngunit may isang maliit na sub-account na nakapangalan lamang kay Alona. Good afternoon, Mr. Villarreal. We just want to confirm the recent activity on Mrs. Alona Villarreal's personal account. She just made a major withdrawal and requested to close the account today. Standard procedure lang po para sa verification. Nabitawan ni Rogelio ang hawak niyang supot ng mga gulay. Ang mga kamatis ay gumulong sa sahig, nadurog at nag-iwan ng pulang mantsa na parang sugat na bumuka. Account closure? Bulong ni Rogelio. Ang kanyang boses ay tila isang hininga na lamang. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Rogelio ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala basta umalis si Alona para magpalamig ng ulo. Hindi lang ito isang laro ng pagtatago. Ang pagsasara ng account ay nangangahulugan ng isang bagay na ayaw niyang tanggapin, na ang babaeng itinuring niyang anino ay tuluyan ng pinuputol ang lahat ng taling nag-uugnay sa kanya sa pamilyang Villarreal. Ang bawat bugso ng hangin na nagmumula sa dagat ay tila isang malamig na haplos na nagpapahilom sa mga sugat na hindi nakikita. Pagbaba ni Alona sa lumang bus, ang amoy ng alat at tuyong damo ng Batangas ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na malayo sa masangsang na usok ng lungsod at sa nakakasakal na bango ng mamahaling pabango ni Cynthia. Dito, sa maliit na baybayin ng San Juan, ang bawat hininga ay hindi na kailangang hingin. Ito ay malaya at sagana. Naglakad siya patungo sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, ang tanging pamana ng kanyang lola, na nanatiling nakatayo sa kabila ng mga nagdaang bagyo. Ang pintuan ay maalikabok at ang mga bintana ay tila mga matang matagal nang nakapikit. Ngunit nang hawakan ni Alona ang kalawanging kandado, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi isang kakaibang kapayapaan. Ito ang kanyang kanlungan. Ito ang lugar kung saan siya ay hindi mama o asawa ni Rogelio, kundi si Alona lamang. Alona, ikaw na ba yan, Hija? Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na may bitbit na basket ng mga sariwang isda. Si Nanay Corazon, ang matalik na kaibigan ng kanyang lola. Ang kanyang muka ay parang mapa ng maraming karanasan, puno ng mga kulubot. Ngunit may mga matang nagniningning sa kabutihan. Nanay Corazon, mahinang tugon ni Alona. Hindi niya napigilan ang sarili at tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha habang niyayakap ang matanda. Hindi ito yakap ng pamamaalam, kundi yakap ng pagbabalik sa sarili. Hush, Hija. Alam ko, nararamdaman ko ang bigat na dala mo mula sa Maynila. Halika, pumasok tayo. Ang bahay na ito ay matagal nang naghihintay sa iyong pag-uwi. Bulong ni Nanay Corazon habang hinahaplos ang likod ni Alona. Sa mga sumunod na araw, ang katahimikan ng Batangas ang naging gamot ni Alona. Sa umaga, gigising siya sa huni ng mga ibon
sa halip na sa sigaw ni Doña Matilda. Sa hapon, maglalakad siya sa dalampasigan, hinahayaan ang bawat hampas ng alon na tangayin ang mga alaala ng kanyang mga sakripisyong binaliwala. Isang hapon, habang nakaupo sa silong ng bahay, nagsimulang maghanda si Alona ng mga sangkap para sa paggawa ng bagoong at tinapa. Ito ang itinuro sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Isang sining ng pagtitimpla na nangangailangan ng pasensya at pagmamahal. Ang bawat butil ng asin na kanyang isinasabog sa sariwang isda ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang amoy ng usok mula sa panggatong at ang alat ng dagat ay humalo sa kanyang paligid. Ang sarap naman ng amoy niyan, Alona. Ibang-iba ang timpla mo, may puso. Puna ni Nanay Corazon habang pinapanood ang bawat galaw ni Alona. Dito ko lang po naramdaman, ang pagluluto ay hindi pala isang obligasyon, kundi isang paraan para mahalin ang sarili ko. Sagot ni Alona habang nakangiti. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko ay mayroon na ngayong bagong ningning. Ang ningning ng isang taong unti-unti nang nakakahanap ng kanyang halaga. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, naglakad si Alona patungo sa pampang upang panoorin ang huling sinag ng liwanag. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay matatag. Ngunit sa kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog, may isang lalaking nakatayo. Ang lalaki ay matagal nang nakatingin sa kanya. Ang kanyang tindig ay pamilyar, at ang paraan ng pagtitig nito ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Tila isang taong nakakita ng isang nawawalang kayamanan pagkalipas ng maraming taon. Naramdaman ni Alona ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi siya natatakot, ngunit may kung anong kaba ang gumising sa kanyang diwa. Sino ang lalaking ito? Bakit tila kilala nito ang bawat sakit na nakatago sa kanyang mga mata? Dahan-dahang humakbang ang lalaki patungo sa direksyon ni Alona. Ang kanyang mukha ay unti-unting nababanaag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat sandali ay tila bumabagal, at ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Alona na sumasabay sa himig ng dagat. Ang bawat butil ng alikabok sa loob ng maliit na bodega sa ilalim ng hagdan ay tila mga saksi sa mga taon ng pananahimik at pagtatago ni Alona. Habang pilit na hinahanap ni Rogelio ang mga lumang resibo ng kuryente na hindi niya mabayaran, isang lumang baul na gawa sa kahoy ang nakuha ng kanyang atensyon. Nakabaon ito sa ilalim ng mga lumang kumot at mga sirang laruan ng kanilang mga anak. Dahan-dahang binuksan ni Rogelio ang baul. Ang amoy ng gamo-gamo at lumang papel ay agad na humalo sa hangin. Sa loob nito, nakita niya ang isang makapal na sobre na may selyo ng isang prestihiyosong unibersidad sa France. Ang petsa ay noong taong 2002, ang taon kung kailan sila ikinasal. Nanginginig ang mga kamay ni Rogelio habang binubuksa ang sulat. Isang scholarship grant para sa kursong Culinary Arts sa Paris. Ang pangalan sa itaas ay malinaw na nakasulat, Alona M. Villarreal. Kasama nito ay isang liham ng pagtanggap na nagsasabing isa siya sa 10 napiling iskolar mula sa buong Asya. Isang matinding katahimikan ang bumalot kay Rogelio. Ang gunita ng nakaraan ay biglang bumalik sa kanyang isipan, tila isang pelikulang itim at puti. Naalala niya ang araw na tinanong niya si Alona kung bakit ito tumigil sa pag-aaral at mas piniling maging asawa na lamang. Ang naging sagot ni Alona noon ay isang matamis na ngiti at ang mga salitang, "Mas mahalaga ka kaysa sa anumang diploma, Rogelio." Hindi niya alam. Sa loob ng 22 taon, hindi niya kailanman naisip na ang babaeng tagapagluto ng kanyang almusal ay tinalikuran ng isang mundong puno ng kinang at tagumpay para lamang pagsilbihan siya. Ang bawat hapunan na inireklamo niya, ang bawat pagkaing nilait ni Doña Matilda, lahat ng iyon ay inihanda ng isang kamay na dapat sana ay humahawak ng parangal sa ibang bansa. Anong ginawa ko sa iyo, Alona?
Mahinang bulong ni Rogelio habang mahigpit niyang hawak ang lumang liham sa nanginginig na mga kamay. Sa bawat linyang binabasa niya, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Noon lamang niya na tunay na naunawaan na ang mga sakripisyo ni Alona ay higit pa sa paggising ng madaling araw, pagluluto ng pagkain, o pag-aalaga sa kanilang tahanan. Tahimik niyang isinuko ang sarili niyang mga pangarap, mga pagkakataon, at maging ang mga bagay na minsan niyang minimiti upang mabuo ang kinabukasang ipinagmamalaki ngayon ni Rogelio. Ang salitang anino na isinulat ni Alona ay hindi lamang isang malungkot na paglalarawan ng kanyang buhay. Isa itong masakit na katotohanang matagal nang umiiral sa loob ng kanilang tahanan. Habang patuloy na lumalakad si Rogelio patungo sa kanyang mga pangarap, si Alona naman ay unti-unting nawawala sa likod niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil walang sino mang nakapansin na siya ay naiwan na pala sa dilim. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Rogelio ang bigat ng pagsisising hindi kayang burahin ng anumang paghingi ng tawad. Hinalungkat pa ni Rogelio ang ilalim ng baul. Doon, nakakita siya ng isang maliit at lumang notebook, isang journal ng mga recipe na may mga personal na tala ni Alona. Sa huling pahina, may nakasingit na isang maliit at lukot na piraso ng papel. Hindi ito resibo ng kuryente. Ito ay isang slip ng bus terminal, may petsang 3 araw na ang nakalilipas. Ang destinasyon na nakasulat sa tiket ay malabo na, ngunit may isang salitang nananatiling malinaw. Batangas. Sa tabi ng tiket, may nakasulat na isang maikling address sa likod ng isang lumang litrato ng kanyang lola. Ang litratong iyon ay kuha sa isang baybayin na may mapuputing buhangin at malilinaw na alon. Biglang tumayo si Rogelio, tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang panghihina ng kanyang tuhod ay napalitan ng isang desperadong lakas. Hindi na niya inisip ang gulo sa bahay, ang galit ng kanyang ina, o ang mga bayarin sa mesa. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Alona. Ang mukha ng babaeng binuwis ang kanyang buong pagkatao para sa isang lalaking hindi marunong tumingin sa tunay niyang halaga. Dahan-dahan niyang itinupi ang scholarship letter at inilagay sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng bahay nang walang paalam. Alam niya, hindi magiging madali ang paghaharap nila. Alam niya, ang sugat na ginawa niya sa loob ng 2 dekada ay hindi mahihilom ng isang gabi lang. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya lalayo. Hahanapin niya ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay kahit na ang ibig sabihin nito ay harapin ang pinakamasakit na katotohanan ng kanyang pagkatao. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila mas banayad at may dalang pag-asa, malayo sa nakapapaso at nakalulunod na init ng Maynila. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga, malapit sa dalampasigan, isang maliit na karinderya, ang unti-unting nabubuhay. Hindi ito enggrande. Gawa lamang ito sa kawayan at nipa. May mga mesang kahoy na kuskos sarado at mga silya na amoy dagat. Ngunit sa itaas ng pintuan, may isang karatula na gawa sa ukit na kahoy. Kusina ni Alona. Hindi na suot ni Alona ang kanyang lumang apron na may mantsa ng luha. Ngayon, ang kanyang suot ay isang malinis at puting uniforme ng kusinera. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga pisngi ay may natural na rona ng kalusugan at kapayapaan. Wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Bawat hiwa niya ng sibuyas, bawat pagtimpla niya ng patis, ay may tiyak na indayog at kumpiyansa. Isang tanghali, habang abala si Alona sa paghahanda ng kanyang espesyal na sinigang na hipon sa bayabas, isang binata na may bitbit na kamera at tripod ang pumasok sa kanyang maliit na kainan. Si Marco, isang sikat na food vlogger, ay napadpad sa San Juan dahil sa usap-usapan tungkol sa isang mahiwagang kusinera na nagluluto ng pagkaing may kaluluwa. "Smells amazing! Is it okay if I film you while cooking, tita?" Tanong ni Marco habang iniaayos ang kanyang lente.
Ngumiti ng bahagya si Alona, isang ngiting hindi pilit at hindi natatakot. Sige lang iho, basta't huwag kang magugulat kung ang lasa ng luto ko ay magpapaalala sa'yo ng iyong tahanan. Inihain ni Alona ang sinigang sa isang palayok. Ang usok na lumalabas mula rito ay may dalang tamis ng hinog na bayabas at asim na nanunuot sa ilong. Nang tikman ni Marco ang unang kutsara ng sabaw, napatigil ang lahat. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata. Tila ba dinala siya ng lasa sa isang alaala ng pagkabata na matagal na niyang kinalimutan. This is unbelievable. Ang linamnam, ang balanse ng asim at tamis. It's like a hug in a bowl. Bulong ni Marco habang nakaharap sa kamera. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alona nang may mataas na paggalang. Chef Alona, you are a genius. Everyone needs to taste this, Chef Alona. Ang dalawang salitang yon ay tila isang malakas na kampana na umalingaw sa pandinig ni Alona. Sa loob ng 22 taon, ang tanging tawag sa kanya ay Mama na may kasamang utos o Alona na may kasamang reklamo. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, kinilala siya bilang isang individual, bilang isang dalubhasa sa kanyang sining. Naramdaman niya ang isang mainit na daloy ng kaligayahan sa kanyang dibdib, isang uri ng pagpapahalaga na hindi niya kailanman nakuha mula sa pamilyang Villarreal. Paglipas ng ilang oras, natapos ang filming at umalis si Marco. Nagpatuloy si Alona sa kanyang paglilinis, hindi namamalayan na ang kanyang buhay ay malapit nang magbago ng tuluyan. Ang video ni Marco ay mabilis na kumalat sa internet. Ang caption nito ay simple lang, ang pinakamahusay na sinigang sa buong Batangas, Chef Alona's Secret. Samantala, sa loob ng magulo at madilim na bahay sa Maynila, nakaupo sina Justin at Rina sa sala kumakain ng malamig na delata dahil hindi nila alam kung paano magsaing ng maayos. Ang kanilang mga muka ay puno ng inis at pangungulila. Biglang tumunog ang cellphone naman ni Rina. Isang link mula sa isang kaibigan ang bumungad sa kanya. Justin, look! Sigaw ni Rina, ang kanyang boses ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ipinakita niya ang screen kay Justin. Doon, sa isang video na may milyon-milyong views na, nakita nila ang kanilang ina. Ngunit hindi ito ang matanda at pagod na mama na huling nakita nila. Ang babaeng nasa screen ay rabi-rabi ang ganda, nakangiti at iginagalang ng isang sikat na vlogger. Ang kanilang ina ay hindi na ang anino sa kanilang kusina. Siya ay isa ng bituin na pinupuri ng buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Justin habang pinapanood ang kanyang ina na tinatawag na Chef Alona. Ang bawat kutsara ng pagkain na isinusubo ng vlogger ay tila isang sampal sa kanilang mukha, isang paalaala na ang kayamanang binaliwala nila ay pinagkakaguluhan na ngayon ng iba. Sa gitna ng kanilang panunood, bumukas ang pinto at pumasok si Rogelio. Bit-bit ang balita ng kanyang paghahanap. Ngunit napatigil siya nang makita ang imahe sa screen. Ang katahimikan sa sala ay naging mabigat. Ang kanilang ina, ang kanilang anino, ay tuluyan na palang lumabas sa dilim at nahanap ang sarili niyang liwanag. Isang liwanag na hindi na nila kayang abutin ng ganoon kadali. Ma, maawa ka naman sa amin. Uwi ka na please. Sobrang gulo na ng bahay at si Lola hindi na rin kumakain ng maayos. Hindi na namin kaya ang ganito. Ang tinig ni Justin ay basag, puno ng pagsusumamo, na tila ba siya ang biktima sa kwentong ito. Nakatayo siya sa harap ng karinderya ni Alona, kasama si Rina na mugto ang mga mata at gulo-gulo ang buhok. Ang mga anak na dati ay hindi man lang makatingin sa kanya kapag nag-uutos. Ngayon ay nakayuko sa kanyang harapan, humihingi ng pabor na tila ba isang obligasyon ang pagbabalik niya. Dahan-dahang itinigil ni Alona ang pagpupunas ng mesa. Hindi siya lumingon agad. Hinayaan niya munang damhin ang bawat salita ng kanyang anak. Ang mga salitang dati ay sapat na upang patakbuhin siya sa kusina at magluto ng kahit ano. Ngunit ngayon, ang mga katagang iyon ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Walang bigat,
walang buhay. Gusto niyo ba akong umuwi dahil mahal niyo ako? O dahil kailangan niyo ng katulong na hindi niyo kailangang bayaran? Ang boses ni Alona ay kalmado, ngunit may talas na tila isang kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Ma, bakit ka ba nagkakaganyan? Birthday mo lang naman, yung nakalimutan namin, di ba? Bakit kailangang umabot sa ganito? Singhal ni Rina, ang kanyang pagkamakasarili ay pilit pa ring lumalabas sa kabila ng kanyang pag-iyak. You're being so selfish. Iniwan mo kami sa gitna ng gulo. Natawa si Alona, isang mapait na tawa na nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Selfish? Rina, sa loob ng 22 taon, ang bawat segundo ng buhay ko ay ibinigay ko sa inyo. Ni hindi ko na matandaan kung ano ang paborito kong kulay o kung kailan ako huling bumili ng damit para sa sarili ko dahil ang iniisip ko ay kayo. Ang selfishness na sinasabi mo ay ang 2 linggong ibinigay ko sa sarili ko para huminga. Kung ang paghinga ko ay itinuturing niyong kasalanan, baka hindi nga pag-ibig ang nararamdaman niyo sa akin, kundi pagmamay-ari. Napatahimik ang 2 anak. Hindi nila inasahan ang ganitong katapangan mula sa ina na dati ay isang tango lang ang alam itugon. Sa mga sandaling iyon, nakita nila ang isang Alona na hindi na nila kilala. Isang babaeng may sariling liwanag, may sariling tinig, at hindi na nangangailangan ng kanilang validation upang mabuhay. Umalis na kayo, sabi ni Alona habang muling bumalik sa kanyang ginagawa. Ang bahay na iniwan ko ay hindi kulungan, pero ginawa niyo itong libingan ng aking mga pangarap. Hindi na ako babalik doon para maging anino muli. Tumakbo si Rina palabas ng karinderya habang humahagulgol, sinundan ni Justine na puno ng galit at kahihiyan. Naiwan si Alona na nakatayo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa. Nanginginig, ngunit matatag. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng paglaya. Maya-maya pa ay isang lalaki ang lumapit kay Alona. May bitbit na isang basong malamig na tubig. Si Mateo, ang lalaking nakakita sa kanya sa dalampasigan nung unang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ayos ka lang ba, Alona? Gusto mo bang ipagsara muna kita ng tindahan? Napangiti si Alona kay Mateo, isang ngiting totoo at puno ng tiwala. Sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, kakadating lang ng kotse ni Rogelio. Bumaba siya at ang unang nasaksihan ng kanyang mga mata ay ang kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay sa kanya lang, na tumatawa at tila masaya sa piling ng ibang lalaki. Ang selos at sakit na gumuhit sa mukha ni Rogelio ay sapat na upang mapatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Ang Alona na hinahanap niya ay nahanap na pala ang sarili nito at tila wala na itong balak na magpahanap muli sa kanya. Isang tanong ang gumising sa kanyang diwa, isang tanong na may dalang takot. Huli na ba ang lahat para mabawi ang pusong siya mismo ang sumira? Nasaan na ang tubig ko? Cynthia, bingi ka ba? Kanina pa ako sumisigaw dito, hindi mo ba ako naririnig? Ang boses ni Doña Matilda ay gumaralgal, puno ng pagod at panghihina. Malayo sa dating awtoridad na taglay nito. Nakahiga siya sa kanyang malaking kama, ngunit ang mga sapin nito ay gusot-gusot na at amoy pawis. Sa tabi ng kanyang kama, ang baso ng tubig ay walang laman, at ang platito ng kanyang gamot ay puno ng alikabok. Walang Alona na darating ng may banayad ng ngiti. Walang mainit na bimpo na itatampal sa kanyang noo. At walang malumanay na boses na magsasabing, "Heto na po ma, dahan-dahan lang sa pag-inom." Bumukas ang pinto, ngunit hindi ito ang pag-aaruga na kanyang inaasahan. Pumasok si Cynthia. Suot ang isang mamahaling seda na robe habang abala sa pag-aayos ng kanyang kuko. "Tita, can you please stop shouting? My head is aching." Kanina ka pa reklamo ng reklamo. Akala mo naman ay may katulong ka pa rito. Alona is gone, remember? At si Rogelio,
nasa Batangas pa rin, naghahabol sa asawa niyang ayaw na sa kanya. Tubig! Kailangan ko ng tubig, bulong ni Matilda. Ang kanyang lalamunan ay tila tuyong lupa na nagbibitak-bitak. Imbes na kumuha ng tubig, lumapit si Cynthia sa jewelry box ni Matilda na nasa ibabaw ng dresser. Dahan-dahan nitong binuksan ang kahon at kinuha ang isang kwintas na may pendant na diamante. Ang ganda talaga nito, tita. Kaysa naman nakatago lang dito at ninanakawan ng alikabok, baka mas mabuting itabi ko muna ito para sa safety. Marami pa namang magnanakaw ngayon dahil bukas-sara ang pinto ng bahay nyo. Anong ginagawa mo? Ibalik mo yan! Magnanakaw ka! Pilit na bumangon si Matilda, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Tumawa ng mapait si Cynthia, isang tawang walang bahid ng awa. Magnanakaw? Tita, ako lang ang nandito para sa'yo habang ang pamilya mo ay nagkakawatak-watak. Isipin mo na lang na ito ang bayad ko sa pakikinig sa mga paulit-ulit mong kwento tungkol sa yaman nyo na wala na rin namang silbi ngayon. You are old, Matilda. You are weak. At walang kahit sino, kahit ang sarili mong mga apo, ang gustong lumapit sa'yo dahil sa sama ng ugali mo. Tumalikod si Cynthia at lumabas ng silid. Bit-bit ang huling piraso ng dangal na natitira kay Matilda. Naiwan ang matanda na nag-iisa sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang mabilis at gipit na paghinga. Doon, sa gitna ng kanyang kawalan, ay biglang bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Alona. Naalala niya kung paano siya nito tinitiis, kung paano nito inuuna ang kanyang kaginhawaan bago ang sarili nitong pagod. Ang bawat panglalait na ibinato niya kay Alona ay tila bumabalik sa kanya ngayon bilang isang malakas na sampal. Alona, patawarin mo ako. Bulong niya sa hangin, ngunit ang tanging sumagot ay ang nakabibinging katahimikan ng malaking bahay. Dahil sa matinding uhaw at desperasyon, pilit na gumapang si Matilda patungo sa gilid ng kama. Gusto niyang abutin ang pitzel na nasa maliit na mesa sa tapat, kahit na malayo ito. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa hangin. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kirot sa kanyang mga kasukasuan. Nang maabot niya ang dulo ng kama, naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang balanse. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang mundo ay tila umiikot ng mabilis. Ang tunog ng kanyang mabigat na pagbagsak sa sahig ay umaling-aungaw sa buong silid. Kasunod ng pagkakabasag ng pitzel na tumama sa kanyang ulo, ang malamig na tubig ay humalo sa mainit na dugong dumadaloy mula sa kanyang noo. Nakahiga si Matilda sa malamig na sahig, hindi makagalaw, hindi makahingi ng saklolo. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa isang matandang babaeng nakuha ang lahat ng material na bagay sa mundo, ngunit nawalan ng tanging pusong tunay na nagmamahal sa kanya. Sino ang darating para iligtas siya kung ang lahat ng kanyang itinaboy ay wala na sa kanyang tabi? Akala ko ang galing ko. Akala ko ako ang nagpapatakbo ng lahat. Pero ang totoo, isa lang akong linta na sumisip-sip sa buhay ng babaeng sinira ko. Ang bulong na ito ni Rogelio ay humalo sa usok ng nasunog na bawang sa maliit na kawali. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit na inuupahang kwarto sa Batangas, sinusubukang magluto ng kahit man lang simpleng sinangag. Ngunit ang kanin ay nananatiling matigas at ang bawang ay naging uling na sa sobrang itim. Ang init ng kalan ay tila humahamon sa kanyang pasensya. Isang pasensya na kailanman ay hindi niya ibinigay kay Alona. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Puno ang mga ito ng maliliit na sugat mula sa paghihiwa at pasong hindi niya agad naramdaman. Dito niya napagtanto ang kabaliwan ng kanyang nakaraan. Sa loob ng 22 taon, ang mga pagkaing inireklamo niya ay produkto ng ganitong hirap, pawis at pagtitiis. Ngunit ang tanging isinukli niya ay ang pagtawag dito na walang lasa o paulit-ulit. Kinuha ni Rogelio ang bote ng alak sa tabi ng kalan at uminom ng diretso.
Ang hapdi ng likid sa kanyang lalamunan ay hindi kasimbagsik ng hapdi ng kanyang konsensya. Sa bawat lagok, bumabalik ang imahe ng scholarship letter ni Alona sa Paris. Binura niya ang kinabukasan ng asawa para sa sarili niyang kaginhawaan. Binuo niya ang kanyang career sa ibabaw ng mga pangarap ni Alona na kanyang tinapakan at ibinaon sa limot. Ganoon ba ako kasama, Alona? Tanong niya sa hangin habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang dagat. Kinabukasan, naglakad si Rogelio patungo sa kusina ni Alona. Hindi siya pumasok bilang isang asawang naguutos. Nanatili siya sa malayo, nakatago sa likod ng isang puno. Pinanood niya si Alona habang masayang nakikipag-usap sa mga customer. Ang asawa niya ay tila isang bagong tao. May ningning ang mga mata, may kumpiyansa sa bawat galaw, at higit sa lahat, mukhang malaya. Nakita niya si Mateo na lumapit kay Alona at tinulungan itong magbuhat ng mabigat na kaldero. Ang paraan ng pagtingin ni Mateo kay Alona ay puno ng respeto, isang bagay na kailanman ay hindi na ibigay ni Rogelio. Ang selos ay kumurot sa kanyang dibdib, ngunit kasunod nito ay ang katotohanang wala siyang karapatang magalit. Siya ang nagtaboy kay Alona sa piling ng iba. Nang maggabi at magsara ang karinderya, lumapit si Rogelio. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkaing sinubukan niyang lutuin ng maayos kanina. Isang simpleng adobo na puno ng pagsisisi. Alona, tawag niya. Ang boses ay mahina at tila natatakot. Lumingon si Alona. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng isang malalim at nakakapanghina na kawalan ng pakiramdam. Rogelio, ano ang ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong abalahin. Sinubukan kong magluto para sa'yo. Sabi ni Rogelio, iniabot ang lalagyan. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Sa scholarship mo sa France na nalaman ko na, sa pagtrato ko sa'yo na parang katulong, sa lahat ng taon na binaliwala kita. Alona, please, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na magbabago ako. Tumingin si Alona sa adobo, pagkatapos ay kay Rogelio. Ang kanyang ngiti ay malungkot. Rogelio, ang pag-ibig ay hindi parang pagkain kapag napanis, ay pwede mong initin ulit para maging masarap. Ang tiwala ko sa iyo ay nabulok na sa loob ng 22 taon ng iyong kawalang hiyaan. Ang paghingi mo ng tawad ngayon ay hindi para sa akin, kundi para gumaan ang loob mo. Pero ang sugat ko, malalim pa rin. Alona, gagawin ko ang lahat, kahit ano. Pagsusumamo ni Rogelio, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Kung ganoon, pirmahan mo ito. Kinuha ni Alona ang isang sobre mula sa kanyang bag at iniabot kay Rogelio. Dahan-dahang binuksan ni Rogelio ang sobre. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay tila naging malalaking bato na dumagan sa kanyang pagkatao. Petition for annulment of marriage and legal separation. Ito ang huling hiling ko sa iyo, Rogelio, sabi ni Alona. Ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ibalik mo sa akin ang pangalan ko. Ibalik mo sa akin ang kalayaan ko. Kung totoo ang pagsisisi mo, pakawalan mo na ako. Napatitig si Rogelio sa papel. Ang bawat letra ay tila sumisigaw na tapos na ang lahat. Ang babaeng binuo niya ang buhay sa loob ng 2 dekada ay formal na palang humihingi ng paraan upang buruhin siya sa kanyang mundo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Rogelio at ang tunog ng hangin na tila nagdadala ng huling paalam. Magagawa ba niyang pirmahan ang dokumentong tuluyang puputol sa ugnayan nila? O mas pipiliin niyang maging makasarili hanggang sa huli? Hindi kasalanan ang maging masaya, Alona. Ang tunay na kasalanan ay ang mamatay nang hindi mo man lang nakikilala ang sarili mo. Ang tinig ni Nanay Corazon ay banayad, parang haplos ng hangin sa dalampasigan. Nakaupo sila sa isang lumang bangko sa harap ng dagat. Pinapanood ang pagsipsip ng liwanag ng buwan sa madilim na tubig.
Sa kandungan ni Alona ay ang mga papel ng annulment na ibinigay niya kay Rogelio kagabi. Mabigat ang mga ito, hindi dahil sa kapal ng papel, kundi dahil sa bigat ng 22 taon na nakasulat sa bawat linya nito. Sa bawat buntong hininga ni Alona, tila may isang pira-pirasong alaala ang lumuluang. Naaalala niya ang bawat almusal na inihanda niya ng may pagmamahal, ngunit nauwi sa reklamo. Naalala niya ang bawat gabi na naghintay siya sa pinto, ngunit tanging katahimikan at amoy ng alak ang sumalubong sa kanya. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng Batangas, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na nakakatakot, isang kalayaang walang tanikala, ngunit puno ng kawalan ng kasiguruhan. Natatakot po ako, Nay, bulong ni Alona habang hinahaplos ang kanyang mga daliri na wala na ngayong suot na singsing. Paano kung sa dulo ng lahat ng ito, mapagtanto ko na wala na pala akong babalikan? Paano kung ang pagpili ko sa sarili ko ay maging mitya ng tuluyang pagkawasak ng aking mga anak? Ang mga anak ay parang ibon, Alona. Darating ang araw na lilipad sila at hindi mo pwedeng gawing pugad ang sarili mong puso para lang hindi sila mawala. Sagot ni Nanay Corazon habang itinituro ang malawak na abot tanaw. Hayaan mong hanapin nila ang kanilang sariling daan. Ang mahalaga ngayon ay mahanap mo ang sayo. Kinabukasan, habang nag-aayos si Alona ng kanyang mga pananim na halamang pampalasa sa gilid ng karinderya, lumapit si Mateo. May dala itong isang maliit na sketchpad. Dahan-dahan itong naupo sa tabi niya, tila ba ayaw nitong gambalain ang kapayapaan ng kanyang paligid. Para sa pinakamahusay na chef sa San Juan, sabi ni Mateo, iniabot ang isang drawing. Napatigil si Alona. Sa papel, nakita niya ang sarili niyang imahe habang nagluluto. Ngunit hindi ito ang Alona na pagod at nakayuko. Ang nasa drawing ay isang babaeng rabe-rabe, ang ningning sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay tila may hawak na mahika, at ang kanyang mukha ay puno ng buhay. Ito ang Alona na nakikita ni Mateo, isang babaeng karapat-dapat hangaan at mahalin. Naramdaman ni Alona ang isang kakaibang kilig na matagal nang nawala sa kanyang sistema. Ang paraan ng pagtitig ni Mateo sa kanya ay walang halong panghuhusga o utos. Ito ay purong paghanga. Sa isang sandali, nakalimutan ni Alona na siya ay isang ina na may mga responsibilidad. Naramdaman niya na siya ay isang babae na muling pinupusuan ng tadhana. Salamat, Mateo. Ngayon ko lang nakita ang sarili ko sa ganitong paraan. Mahinang sabi ni Alona, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang nabasag. Mula sa di kalayuan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ang boses na yun ay hindi galit, hindi rin naguutos. Ito ay boses ng isang batang natatakot at nawawala. Mama, napatayo si Alona. Doon, sa tapat ng kalsada, nakatayo si Justine, ang kanyang panganay. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay marumi, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Wala itong dalang anuman, kundi ang sarili niyang bigat. Tumakbo ang binata patungo sa kanya, at agad na yumakap sa kanyang baywang. Tila isang maliit na batang muling naghahanap ng kalinga. Ang hagulgol ni Justine ay umalingaw sa buong paligid. Bumasag sa kapayapaang pinaghirapan ni Alona na buuin sa loob ng ilang linggo. Mama, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya sa bahay. Si Lola ay nasa ospital at si Papa ay parang baliw na hindi alam ang gagawin. Mama, kailangan ka namin. Huwag mo kaming iwan. Naramdaman ni Alona ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Justine ay parang isang mabigat na angkla na humihila sa kanya pabalik sa dagat ng kanyang nakaraan. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo lang sa gilid at may malungkot na pangunawa sa mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na basang-basa na ng luha ang kanyang uniforme. Ang pagpili sa sarili ay tila naging isang napakabigat na kasalanan
Sa harap ng nagdurusa niyang anak, ang pinto ng kanyang bagong buhay ay nakabukas na, ngunit ang mga kamay ng kanyang nakaraan ay muling nakakapit sa kanyang palda, mahigpit at hindi bumibitiw. Lilisanin ba ni Alona ang kanyang natagpuang kapayapaan para muling sumabak sa gera ng pamilyang Villarreal o mananatili siya sa pampang kung saan nagsisimula pa lang siyang matutong lumangoy? Hindi sapat ang salitang sorry para dugtungan ang mga taon na pinatay niyo ang pagkatao ko, Justine. Ang boses ni Alona ay hinaluan ng alat ng hangin sa dagat. Nakatayo siya sa dalampasigan, hinahayaang lamunin ng basang buhangin ang kanyang mga paa sa bawat paghampas ng alon. Sa tabi niya, si Justine ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin sa bawat hiningang malalim at gumaralgal. Dumating na rin si Rina ng gabing iyon, dala ang parehong bigat ng muka at pagod na katawan. Ang dalawang anak na dati ay tinitingnan siya bilang bahagi lamang ng muebles sa bahay. Ngayon ay nakatitig sa kanya na tila siya ang tanging salbabida sa gitna ng nagngangalit na unos. Ma, we were so stupid. Akala namin, it was your job to be there for us, no matter how we treated you. Pero nung wala ka na, nung pati yung pinakamaliit na bagay sa bahay ay wala nang gumagawa, doon lang namin na-realize na hindi ka lang pala namin kailangan. We were abusing your love. Hikbi ni Rina habang nakahawak sa laylayan ng blusa ng kanyang ina. Hinarap sila ni Alona. Ang kanyang mga mata ay walang halong galit, kundi isang uri ng malalim na pag-unawa na tila dumaan sa apoy. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak. Pinatatawad ko na kayo. Hindi dahil sa obligasyon ko bilang ina, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang pait habang sinusubukan kong buuin ang sarili ko. Pero kailangang malinaw ito sa inyo. Hindi na ako babalik sa Maynila para maging anino muli. Ang Alona na kilala nyo, ang Alona na tinitiis ang bawat hiyaw at reklamo ng walang kibo ay wala na. Namatay na siya sa gabing kinalimutan nyo ang kanyang kaarawan. Does that mean hindi ka na uuwi? Paano si Papa? Tanong ni Justine nang may halong takot. Tumingin si Alona sa malayo, kung saan ang anino ng kawayang karinderya ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Mahal ko kayo bilang mga anak ko. Pwede kayong manatili rito. Pwede niyo akong bisitahin. Pero ang buhay ko ay nandito na sa Batangas. Dito, nakikilala ko ang sarili ko hindi bilang asawa ni Rogelio, kundi bilang isang babaeng may halaga. Habang nag-uusap sila, lumapit si Mateo dala ang ilang balabal para sa mga bata dahil sa lumalamig na simoy ng gabi. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng paggalang at hindi siya nanghihimasok sa usapan, ngunit sapat na ang kanyang presensya upang magbigay ng kapanatagan kay Alona. Nakita ng mga anak ang pagbabago sa kanilang ina, ang paraan ng pagtindig nito, ang gaan ng kanyang bawat hininga, at ang kung anong ningning na dulot ng pagkakaroon ng isang taong tunay na nakikinig sa kanya. Salamat, Mateo. Mahinang sabi ni Alona habang tinatanggap ang balabal. Isang tipid ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng kanyang mga anak sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng kanyang kotse, ay naroon si Rogelio. Kanina pa siya nakarating, ngunit hindi siya makababa. Mula sa madilim na sasakyan, kitang-kita niya ang buong eksena. Nakita niya ang kanyang mga anak na nakapalibot kay Alona. Nakita niya ang kapatawarang ibinibigay ng asawa sa kanila. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang makita ang isang estrangherong lalaki na nag-aabot ng balabal sa kanyang asawa. Ang lalaking tila pumupuno sa mga pagkukulang na siya mismo ang gumawa. Ang baptit sa panga ni Rogelio ay nanginig. Ang selos ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang dugo. Ngunit kasunod nito ay ang katotohanang sumampal sa kanya. Wala na siyang karapatang magselos. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Alona na pag-aari niya. Ang Alona na nasa dalampasigan ay isang babaeng malaya, at ang lalaking nasa tabi nito ay ang simbolo ng lahat
ng bagay na hindi niya naibigay. Respeto, pag-aalaga, at tunay na pakikinig. Dahan-dahang binuksan ni Rogelio ang pinto ng kotse. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hudyat ng nalalapit na digmaan ng damdamin. Sa bawat hakbang niya patungo sa direksyon ni na Alona at Mateo, ang hangin sa paligid ay tila bumigat. Ang mga mata ni Mateo ay tumama sa mga mata ni Rogelio at sa isang sandali, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang tensyong hindi na kayang ikubli. Ito na lang ang matitira sa akin sa pamilyang ito at wala kang magagawa, Matilda. Isipin mo na lang na bayad ito sa lahat ng pagtitiis ko sa bahay ninyong amoy luma at amoy dusa. Ang tinig ni Cynthia ay parang haplit ng latigo sa loob ng madilim na silid ni Doña Matilda. Nakatayo ang bambalaang babae sa harap ng tokador. Mabilis na isinisilid sa kanyang mamahaling bag ang mga relos at singsing na pag-aari ng matanda. Wala nang bakas ng pagiging malambing at maalaga. Ang kanyang mukha ay nababalutan na ng kasakiman. Sa kabilang banda, nakahiga si Matilda sa kama. Nanghihina at halos hindi maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan matapos ang kanyang pagkakahulog. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pait, ngunit wala siyang lakas upang sumigaw. Magnanakaw. Cynthia, binalaan ako ni Alona tungkol sa'yo. Gumaralgal ang boses ni Matilda. Ang bawat salita ay may kasamang hirap sa paghinga. Tumawa ng nakatutuya si Cynthia habang isinasara ang kanyang bag. Ngayon mo lang naalala si Alona? Noong narito siya, tinuring mo siyang parang basahan. Ngayong wala na siya, hinahanap-hanap mo ang kalinga niya. Masyado ka ng huli, Matilda. Ang anak mo ay desperado na sa Batangas at ikaw naman ay maiiwang mag-isa rito sa malaking bahay na ito na wala ng kahit na anong halaga. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Rogelio, basang-basa ng ulan at may mga matang punong-puno ng pagod at galit. Napatigil si Cynthia. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapagpanggap na mukha. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Rogelio ang bukas na jewelry box at ang bag na hawak ng babae. Ilabas mo ang lahat ng kinuha mo, Cynthia. Ngayon din, umalis ka sa bahay na ito at wag na wag mo nang ipapakita ang mukha mo sa amin o sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Ang boses ni Rogelio ay mababa, ngunit may dalang panganib na hindi pa naririnig ni Cynthia kailanman. Nang makaalis si Cynthia ng may padabog at mga huling salitang mapait, lumapit si Rogelio sa kanyang ina. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang nangangatog na kamay ni Matilda. Ang silid ay puno ng amoy ng gamot at kapabayaan. Doon, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang hikbi ang kumawala sa tuyong labi ni Matilda. Rogelio, si Alona. Asan si Alona? Gusto ko siyang makausap. Gusto kong humingi ng tawad. Bulong ng matanda, ang mga luha ay gumuguhit sa kanyang mga kulubot na pisngi. Naramdaman ni Rogelio ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Wala si Alona rito, ma, at hindi siya kailanman babalik. Para sa mga taong tirinatong basura ang puso niya. Tayo ang sumira sa kanya, ma. Tayo ang pumatay sa aninong dati ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Habang nagaganap ang mapait na katotohanan ito sa Maynila, ang langit sa itaas ng Batangas ay nagsisimulang magbago ang kulay. Ang kaninang maaliwalas na asul ay napalitan ng makapal at madilim na mga ulap na tila kumukulo sa galit. Ang ihip ng hangin mula sa dagat ay naging mabilis at malupit. May dalang amoy ng paparating na unos. Sa loob ng kusina ni Alona, abala si Alona at Mateo sa pagtatali ng mga kawayang poste at pagbababa ng mga nipa na bubong. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay mas malakas na kaysa sa dati. Lumilikha ng tunog na tila nagbabanta sa katahimikan ng baybayin. Ang mga kagamitang pinaghirapan ni Alona na buuin sa loob ng ilang linggo ay nasa panganib na tangayin ng hangin. Alona, kailangan nating lumikas sa bahay ni Nanay Corazon. Hindi kakayanin ng estrukturang ito ang lakas ng bagyong paparating.
Sigaw ni Mateo sa gitna ng lumalakas na ihip ng hangin. Tiningnan ni Alona ang kanyang maliit na karinderya, ang simbolo ng kanyang kalayaan at ang tanging bagay na tunay niyang pag-aari. Ang bawat poste at bawat lamesa ay may bahagi ng kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha, kasabay ng pagdilim ng buong paligid dahil sa pagkawala ng kuryente. Sa kalayuan, ang dagat ay tila isang dambuhalang nagngangalit at ang hangin ay nagsisimulang sumutyot sa pagitan ng mga kawayan. Ang pangarap ni Alona ay nakatayo sa gitna ng panganib at sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang puso ang maaaring mawasak, kundi pati na rin ang tanging kanlungang nahanap niya para sa kanyang sarili. Ligtas pa ba ang bagong simula ni Alona sa gitna ng paparating na unos na ito? Ang langit ay tuluyan ng binalot ng kadiliman, isang uri ng dilim na tila walang katapusan. Ang hangin sa Batangas ay hindi na lamang humihipan, ito ay humahagupit na, may dalang galit na nagpapatumba sa mga puno ng saging at nagpapalipad sa mga yerong hindi maayos ang pagkakapako. Sa loob ng kusina ni Alona, ang bawat ugong ng kawayan ay tila isang daing ng takot. Alona, bitawan mo na yan. Hindi na ligtas dito. Sigaw ni Mateo habang pilit na hinihila si Alona palayo sa mga kaldero at kagamitang pilit pa ring itinatali ng babae. Hindi maaari, Mateo. Ito lang ang meron ako. Kapag nawala ito, wala nang natitira sa akin. Ang sigaw ni Alona ay humalos sa ingay ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay sugat-sugat na sa paghila ng mga lubid. Ang kanyang uniforme ay basang-basa at dikit na sa kanyang katawan. Sa gitna ng nagngangalit na unos, isang liwanag mula sa sasakyan ang tumama sa dalampasigan. Huminto ang isang pamilyar na van at mula rito ay mabilis na bumaba sina Justine at Rina, kasunod si Rogelio na may bitbit na mga mabibigat na sako ng buhangin at mga kagamitang pang-ayos. Ma, nandito kami! Sigaw ni Justine habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Hindi inaalintana ang banta ng hangin. Napatigil si Alona. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang pinapanood ang kanyang pamilya. Ang pamilyang dati ay hindi man lang makapulot ng sariling plato, na ngayon ay nakikipagbuno sa putik at ulan para lamang tulungan siya. Si Rina ay mabilis na kinuha ang mga babasaging gamit at inilagay sa loob ng mga plastic container, habang sina Justine at Rogelio ay agad na tumulong kay Mateo sa pagpapatibay ng mga poste. Walang oras para sa paliwanag, walang oras para sa sumbatan. Sa loob ng ilang oras, ang dalawang lalaking naglalaban para sa puso ni Alona, si Mateo at si Rogelio, ay nagtulungan. Hawak ni Mateo ang hagdan, habang si Rogelio naman ang nagpapako sa mga yerong pilit na tinatangay ng hangin. Ang bawat pukpok ng martilyo ay tila isang deklarasyon ng kanilang pagsisikap na itama ang mga mali ng nakaraan. Rogelio, dahan-dahan! Malambot ang lupa sa parteng yan, paalala ni Mateo. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng selos, kundi purong pag-aalala para sa kaligtasan ng lahat. Biglang isang napakalakas na bugso ng hangin ang humampas sa gilid ng karinderya. Ang isang malaking sanga ng puno ng mangga sa itaas ay nabali at mabilis na bumagsak patungo sa direksyon ni Alona, na noong sandaling iyon ay abala sa pag-aayos ng kanyang huling set ng mga lutuan. Alona, iwas! Sigaw ni Rogelio. Sa isang iglap, hindi na nag-isip si Rogelio. Mabilis siyang tumalon patungo kay Alona at itinulak ito palayo sa tapat ng babagsak na sanga. Ang mabigat na kahoy ay bumagsak ng may matinding puwersa, ngunit hindi ito tumama kay Alona. Sa halip, ang dulo ng sanga at ang ilang bahagi ng gumuhong bubong ay tumama sa likod at balikat ni Rogelio. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid sa kabila ng ingay ng bagyo. Papa! Sigaw ni Justine at Rina habang nagmamadaling lumapit sa kanilang ama na nakadapa sa putikan, hindi gumagalaw. Mabilis na lumapit si Alona
Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo ni Rogelio mula sa malamig na putik. Ang mukha ng asawa ay maputla at may dugo na dumadaloy mula sa sugat sa kanyang balikat. Sa kabila ng sakit, pilit na idinilat ni Rogelio ang kanyang mga mata at tumingin kay Alona. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ligtas ka, ayos lang ako. Ang kusina mo, nailigtas natin, bulong ni Rogelio, bago tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni Alona. Sa mga sandaling iyon, ang galit at pait na itinanim ni Alona sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang natutunaw ng ulan. Pinagmasdan niya ang lalaking binuwis ang sariling kaligtasan para sa pangarap na siya rin naman ang sumira noon. Ang sakripisyong ito ay hindi sapat para buruhin ang lahat ng sakit, ngunit ito ay sapit na upang makita ni Alona na sa gitna ng bawat unos, may pagkakataon pa rin para sa pagbabago. Habang hinihintay nila ang paghupa ng bagyo sa loob ng bahay ni Nanay Corazon, nakaupo si Alona sa tabi ng natutulog na si Rogelio. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa noo ng asawa. Sa labas, ang hangin ay unti-unti nang kumakalma, ngunit sa loob ng puso ni Alona, isang bagong uri ng kalituhan ang nagsisimulang mabuo. Ang sugat ba sa katawan ni Rogelio ang magiging tulay para sa paghilom ng sugat sa kaluluwa ni Alona o mananatili itong isang paalala ng mga bagay na huli na para itama? Ang unang sinag ng araw matapos ang unos ay may dalang kakaibang ginto. Tila pinapakinis nito ang mga sugat na iniwan ng gabi sa lupain ng Batangas. Sa loob ng bahay ni Nanay Corazon, ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at sariwang kape ay humahalo sa malamig na hangin. Nakaupo si Alona sa tabi ng katre kung saan nakahiga si Rogelio. Ang asawa ay gising na, ngunit ang bawat paggalaw nito ay may kasamang hiningang malalim dahil sa sakit ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang nililinis ni Alona ang gasgas sa balikat ni Rogelio gamit ang isang malinis na puting tela. Ang bawat haplos niya ay maingat. Puno ng kasanayang nakuha niya sa loob ng 22 taon ng pag-aalaga sa pamilyang ito. Ngunit may kaibahan ngayon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakabibingi dahil sa takot o pait, kundi dahil sa isang uri ng pagkilala sa isa't isa bilang mga tao. 2 taong parehong sugatan, sa katawan man o sa kaluluwa. Salamat, Alona. Mahinang bulong ni Rogelio. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Hindi mo na kailangang gawin ito. Alam kong wala na akong karapatan sa pag-aaruga mo. Ginagawa ko ito dahil tao ako, Rogelio. At dahil nakita ko ang ginawa mo kagabi. Sagot ni Alona nang hindi tumitingin sa asawa. Nailigtas mo ang kusina ko. Sa pagkakataong ito, pinatunayan mong kaya mong magsakripisyo para sa pangarap ng iba. Sa labas ng silid, naririnig ang tunog ng pagwawalis ni na Justin at Rina. Walang naguutos sa kanila, ngunit abala sila sa pag-aayos ng mga naguhong bahagi ng karinderya. Ang kanilang mga tawa ay mahina, puno ng pag-asa, habang tinutulungan sila ni Mateo na magbuhat ng mga kawayan. Ang pamilyang Villarreal, na dati ay nakadepende sa bawat galaw ni Alona, ay natututo na ngayong tumayo sa sarili nilang mga paa. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono ni Rogelio. Isang video call mula sa Maynila. Iniharap ni Rogelio ang screen kay Alona. Doon, nakita nila si Doña Matilda. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang ulo ay may benda at ang kanyang mukha ay tila lumiit dahil sa labis na panghihina. Wala na ang mga mamahaling alahas. Tanging ang kanyang mga matang puno ng pagsisisi ang natitira. Alona, Hija, gumaralgal ang boses ng matanda. Patawarin mo ako. Noong nakahiga ako sa sahig at walang sino mang lumapit sa akin, doon ko lang naisip. Lahat ng ginawa ko sa'yo, ang sama-sama ko. Pinatawad mo ang mga apo ko. Sana
Sana ay mahanap mo rin sa puso mo na patawarin ang isang matandang walang ginawa, kundi saktan ka. Naramdaman ni Alona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang makitang gumuho ang maskara ng kanyang biyenan ay isang tagpong hindi niya kailanman inasahan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ma, matagal na kitang pinatawad. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay sa galit. Magpagaling po kayo. Nang matapos ang tawag, kinuha ni Rogelio ang isang lukot na sobre mula sa kanyang tabi at iniabot ito kay Alona. Ang sobreng naglalaman ng annulment papers. Pipirmahan ko na ito, Alona. Sabi ni Rogelio, ang kanyang boses ay matatag. Mahal kita. At sa unang pagkakataon, naintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay ang palayain ang taong mahal mo para mahanap niya ang kanyang kaligayahan. Hindi kita pipiliting bumalik sa Maynila. Karapat-dapat kang manatili rito kung saan ka tunay na masaya. Napatitig si Alona sa dokumento. Ang kalayaang matagal na niyang hinahangad ay nasa harap na niya. May pirma na ng lalaking sumira sa kanyang nakaraan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kanyang karinderyang unti-unti nang naitatayo muli. Kay Mateo na tapat na naghihintay sa kanyang pasya at sa kanyang mga anak na nagbago na para sa kanya. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit ang pinakamalaking desisyon ay nananatili sa kamay ni Alona. Mananatili ba siya sa Batangas upang ipagpatuloy ang kanyang bagong buhay kasama si Mateo? O babalik siya sa Maynila upang muling buuin ang pamilyang ngayon lamang natutong magpahalaga sa kanya? Sa loob ng maraming taon, naging eksperto ako sa pagtitimpla ng lasa para sa ibang tao, Mateo. Pero ngayon ko lang natututunan kung paano timplahan ang sarili kong kaligayahan. Ang tinig ni Alona ay banayad, ngunit may lalim na tila ang dagat sa kanyang harapan. Nakatayo sila ni Mateo sa dalampasigan habang pinapanood ang mga mangingisdang nagsisimula nang pumalaot matapos ang unos. Hawak ni Mateo ang isang sobre, isang kontrata para sa isang malaking culinary project sa Australia. Ito ang pagkakataong matagal nang ipinagkait ng tadhana kay Alona. Ang pagkakataong maging head chef sa isang prestihiyosong restaurant sa ibang bansa, malayo sa lahat ng sakit at alaala ng Maynila. Alona, this is your dream. Ang scholarship sa France na nawala sa'yo noon, heto na ang kapalit. Let's start a new life together. Walang Doña Matilda, walang mga anak na mag-uutos sa'yo, walang aninong kailangang sundan. Just you and your talent. Ang pagsusumamo ni Mateo ay puno ng pag-asa at tunay na paghanga. Tumingin si Alona sa sobre, pagkatapos ay sa karinderya niyang unti-unti nang nabubuo muli sa tulong ng kanyang pamilya. Doon, nakita niya si Rogelio na kahit hirap pa ang katawan ay pilit na nagpipintura ng bagong karatula. Nakita niya si Rina na maingat na nagpupunas ng mga mesa at si Justine na abala sa pag-aayos ng mga upuan. Hindi na sila ang mga amo na dati ay nakaupo lang at naghihintay. Sila ay naging mga katuwang sa pagbuo ng kanyang pangarap. Lumapit si Rogelio sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na box na naglalaman ng mga lumang gamit ni Alona mula sa Maynila. Hindi siya sumingit sa usapan. Sa halip ay tahimik lang niyang inilapag ang box at tumingin kay Alona nang may matatag na pa siya. Alona, tapos na ang pag-iimpake namin. Babalik na kami sa Maynila para alagaan si Mama. At heto, ang pinirmahan kong annulment papers. Malaya ka na. Sabi ni Rogelio, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagaman bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong piliin mo, ang sumama kay Mateo o ang manatili rito, kakampi mo ako. Hindi na ako ang pader na haharang sa liwanag mo. Ako na ang magsisilbing hangin na tutulak sa'yo kung saan mo gustong magpunta. Hinawakan ni Rina ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Hindi ka na namin pipiliting umuwi. Ang mahalaga ay kung nasaan ang puso mo.
If you choose Australia, we will be your #1 fans. If you choose to stay here, we will visit you every week. We just want you to be Chef Alona, not just our mama. Naramdaman ni Alona ang isang matinding bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa loob ng 22 taon, ang kanyang mundo ay umiikot sa pagpili para sa iba. Ngayon, sa harap niya ay 2 pinto. Ang isang pinto ay patungo sa isang bagong mundo kasama ang isang lalaking nirespeto siya mula noong una. Ang pangarap na matagal niyang kinalimutan. Ang kabilang pinto naman ay ang pananatili sa kanyang karinderya kasama ang pamilyang ngayon pa lamang natututong magmahal sa kanya ng tama habang itinatayo ang sarili niyang pangalan bilang isang guro sa pagluluto. Kinuha ni Alona ang annulment papers mula kay Rogelio at tiningnan ang sobrang hawak ni Mateo. Ang katahimikan sa paligid ay nabalot ng tunog ng mga alon na humahalik sa pampang, tila ba hinihimok siyang magsalita. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa gitna ng 2 lalaki. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang pagkatao ay hindi na anino. Siya ang direktor ng sarili niyang buhay. Salamat sa inyong lahat, mahinang sabi ni Alona. Ang kanyang nangiti ay puno ng kapayapaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko pipiliin ang nakaraan at hindi ko rin pipiliin ang isang bagong buhay na nakadepende sa iba. Pipiliin ko ang sarili ko. Nakatayo si Alona sa harap ng kanyang karinderya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang pasya ay nakabitin sa hangin at ang bawat isa sa kanila ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang buhay na siya na mismo ang magsusulat. Ang sikat ng araw sa Batangas ngayong hapon ay hindi na nakapapaso, kundi tila isang mainit na yakap na nagbibigay diin sa ganda ng bagong silang na pangarap ni Alona. Ang kusina ni Alona ay hindi na lamang isang maliit na dampa. Ito ay naging isang maayos at tanyag na kainan na dinadayunan ng mga turista mula sa malalayong lugar. Ang bawat dingding na kawayan ay pinakintab at ang paligid ay punong-puno ng mga halamang namumulaklak na tila nakikigalak sa kanyang tagumpay. Sa loob ng kusina, hindi na nag-iisa si Alona. Kasama niya ang 5 kababaihan mula sa kanilang barangay na kanyang tinuturuang magluto. Binibigyan niya sila ng pagkakataong magkaroon ng sariling kabuhayan. Isang pagkakataong hindi niya nakuha noong siya ay nasa edad pa nila. Ang bawat instruksyon ni Alona ay malumanay, ngunit may awtoridad. Ang awtoridad ng isang babaeng alam na ang kanyang tunay na halaga. Chef Alona, handa na po ang mga tables sa labas. Nandyan na rin po ang mga bisita niyo mula sa Maynila. Tawag ng isa sa kanyang mga katuwang. Lumabas si Alona na may suot na malinis na uniforme. Ang kanyang muka ay rabi-rabi ang ganda dahil sa kapayapaang nagmumula sa loob. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo sina Justin at Rina. Hindi na sila ang mga anak na laging nakasimangot. Ngayon ay abala sila sa pag-aayos ng mga kubyertos at paglalagay ng mga bulaklak sa bawat lamesa. Nagtatrabaho sila sa karinderya ng kanilang ina tuwing Sabado at Linggo upang makatulong at higit sa lahat upang matutunan ang disiplinang kailanman ay hindi nila naipakita noon. Ma, we're ready. Ang bango ng niluluto mong adobo sa dilaw, amoy hanggang kalsada. Masayang sabi ni Rina habang yumayakap sa kanyang ina. Isang tunay na yakap, hindi dahil may kailangan, kundi dahil sa paghanga. Maya-maya pa ay dumating si Rogelio. Hindi na siya ang lalaking mayabang at laging nakapustura para sa ibang tao. Ngayon, ang kanyang suot ay simple na lamang at ang kanyang mga mata ay may dalang kapakumbabaan. Hindi na siya nakatira sa Batangas. Bumalik siya sa Maynila upang alagaan ang kanyang ina na si Doña Matilda. Ngunit tapat siyang bumibisita tuwing Linggo. Inilapag ni Rogelio ang isang maliit na kahon sa harap ni Alona. Ito ang unang sahod ni na Justine at Rina mula sa mga part-time jobs nila sa Maynila. Gusto nilang ibigay ito sa'yo, hindi bilang bayad sa lahat ng taon na sinayang namin, kundi bilang panimula ng bagong pundasyon ng ating pamilya.
Tumingin si Alona sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay kay Rogelio. Ang annulment ay formal nang naisumite at sa loob ng ilang buwan, magiging malaya na siya sa batas. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kalayaan ng kanyang puso. Hindi na siya bumalik sa bahay sa Maynila bilang asawa. Nanatili siya sa Batangas bilang isang individual, ngunit pumayag siyang bigyan ng pagkakataon si Rogelio na ligawan siyang muli. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang dalawang taong nagsisimula sa simula na may respeto bilang pundasyon. Salamat! Mahinang sabi ni Alona habang hinahawakan ng kamay ng kanyang mga anak. Ang pinakamalaking sahod na nakuha ko ay ang makita kayong natututong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa kabilang bahagi ng dalampasigan, nakita ni Alona si Mateo na kumakaway mula sa malayo. Hindi sumama si Alona sa Australia. Mas pinili niyang itayo ang sarili niyang imperyo sa sarili niyang lupa. Nagdesisyon si Mateo na manatili na rin sa Pilipinas upang magtayo ng isang culinary school kasama si Alona. Sila ay magkaibigan na may malalim na pagtingin sa isa't isa. Hinahayaan ng panahon na magpasya kung kailan sila muling magbubukas para sa isang bagong pag-ibig. Habang lumulubog ang araw, ang langit ay naging kulay ube at kahel. Tila isang obra maestra na ipininta para lamang kay Alona. Tumayo siya sa dalampasigan, hinahayaang humalik ang tubig sa kanyang mga paa. Wala na ang bigat sa kanyang balikat. Wala na ang aninong sumusunod sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang apron na ngayon ay naka-frame na sa loob ng kanyang restaurant, isang paalala ng kanyang pinagmulan. Ngunit ang kanyang hawak ngayon ay ang kanyang bagong chef's knife. Kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang bawat sugat, bawat pait, at bawat sakripisyo ay naging sangkap lamang para sa pinakamasarap na putahe ng kanyang buhay, ang kanyang kalayaan. Ngumiti si Alona sa kawalan, isang ngiting puno ng pag-asa at panibagong lakas. Ang kwento ng aninong naging liwanag ay hindi pa nagtatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang kabanata kung saan siya na ang sumusulat ng sarili niyang kapalaran. 3 taon na ang lumipas, mula nang ang bawat haplos ng hangin sa Batangas ay magsilbing gamot sa sugatang kaluluwa ni Alona. Ngayon, ang dalampasigan ay hindi na lamang isang lugar ng pagtatago, kundi isang saksi sa kanyang ganap na pagbabalik sa sarili. Ang dating maliit na karinderya ay isa na ngayong sikat na farm-to-table restaurant na pinupuntahan ng mga tao hindi lang para sa pagkain, kundi para sa kwento ng pag-asang nakapaloob sa bawat putahe. Nakatayo si Alona sa gitna ng kanyang hardin ng mga herba. Tinitingnan ng mga luntiang dahon ng basil at tanglad na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang kalyo sa kanyang puso, bagaman ang mga kalyo sa kanyang kamay ay nanatili bilang simbolo ng kanyang sipag at dangal. Ang kanyang muka ay may kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi nanggagaling sa kahit anong mamahaling cream, kundi mula sa katiwasayan ng isang taong wala nang kailangang patunayan sa kahit kanino. Chef, dumating na po yung bagong batch ng mga estudyante. Hinihintay na po nila kayo sa open kitchen, tawag ng kanyang sekretarya. Ngumiti si Alona, isang maluwag at totoong ngiti. Naglalakad siya patungo sa kusina nang matanaw niya ang isang pamilyar na van na pumarada sa tapat. Bumaba roon si Rina na ngayon ay isa ng lisensyadong accountant at si Justin na nagtatapos na sa kanyang kurso. May dala silang mga bulaklak at isang maliit na frame. Happy anniversary, Chef Alona! 3rd year na ng kusina ni Alona. Masayang bati ni Rina habang yumayakap ng mahigpit sa kanyang ina. Salamat mga anak. Akala ko ba ay mamaya pa kayo darating? Tanong ni Alona habang hinahaplos ang buhok ng kanyang dalaga. Hindi namin pwedeng mamiss to, ma. At nga pala, si Papa, nasa parking lot. Ayaw niyang pumasok baka daw makaabala siya sa klase niyo. Pero may ipinapaabot siya, sabi ni Justine. Iniabot ang isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay isang bagong chef's knife na may ukit ng kanyang pangalan. Alona M. Villarreal, Malaya.
Kasama nito ang isang maikling sulat mula kay Rogelio. Simula nang maaprubahan ang kanilang annulment, naging mas maayos ang kanilang ugnayan. Hindi na sila mag-asawa, kundi dalawang taong natutong magpahalaga sa distansya at respeto. Si Rogelio ay nanatiling tapat sa kanyang pangako na hindi na muling magiging pader sa buhay ni Alona. Nanatili siyang kaibigan na paminsan-minsan ay bumibisita. Dala ang mga paboritong kakanin ni Alona mula sa Maynila. Umaasa na sa tamang panahon ay muli silang makakapag-usap ng walang halong pait. Naalala rin ni Alona ang huling sandali nila ni Doña Matilda bago ito pumanaw noong nakaraang taon. Sa huling hininga nito, hinawakan ng matanda ang kamay ni Alona at bumulong ng, "Salamat sa hindi pagsuko sa amin, kahit na sinukuan ka na namin." Ang kapatawarang yon ang nagtuloy sa tuluyang paghilom ng lahat. Pumasok si Alona sa kanyang kusina. Sa harap ng kanyang mga estudyante, mga kababaihang tulad niya ay naging anino rin sa sariling tahanan. Nagsimula siyang magsalita. Ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa recipe. Panimula niya, habang hawak ang kanyang bagong kutsilyo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa bawat sangkap at pagbibigay ng tamang oras para lumabas ang tunay na lasa nito. Tulad ng buhay, huwag niyo kailanman hayaang ang ibang tao ang magtakda kung gaano kayo kaalat o katamis. Kayo ang may hawak ng sandok, kayo ang may-ari ng inyong kusina. Sa dulo ng kanyang pananalita, tumingin si Alona sa labas ng bintana. Nakita niya si Rogelio na nakasandal sa kotse, nakangiti habang pinapanood siya mula sa malayo. Nakita niya si Mateo na abala sa pag-aayos ng mga upuan sa hardin, handang sumuporta sa bawat hakbang niya. Nahanap na ba ni Alona ang kapayapaan? Oo. Hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa loob ng sarili niyang dibdib. Nahanap niya ang sapat na lakas upang magpatawad, sapat na tapang upang lumayo, at sapat na pagmamahal upang muling magtiwala, una sa sarili, bago sa iba. Ang anino ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat pagkaing inihahain ni Alona, hindi na lamang lasa ng pampalasa ang nalalasahan ng mga tao. Ito ay ang lasa ng kalayaan, ang bango ng pag-asa, at ang tamis ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa sariling tahanan.